From this to this, and this, and this. Pagkatapos ko gumawa ng napakaraming cakes, natulog muna ako dahil sobrang pagod ko talaga at puyat para makabawi. And then pagkagising ko, punong-puno ng missed call at chat ang aking phone. At ayun na nga, sinend sa akin ng customer na nasira ang cake. Kahit na nung una pa lang alam kong hindi na siya may isasalba, napagdesisyonan ko pa rin na puntahan yung cake sa venue para makita and matry kung maisasalba pa nga. Pero ayun nga ang nangyari, hindi na natin siya naisalba unfortunately dahil number one, pagdating ko sa venue, tunaw na talaga yung cake. Hindi na ganun yung itsura niya dun sa unang picture na nalagay ko dito sa video na ito. Tapos, pangalawa, yung chocolate ganache sa loob na tunaw na siya. So, kailangan talaga siya uulitin na. Pangatlo naman, punong-puno na ng sticks at kung ano-ano nang nakatusok sa cake kasi nga sinubukan nilang isalba yung cake. Katandem ko na event organizer yung nag-order sa akin nito. Pero nung napunta na kami sa venue, wala na siya. Hindi ko na masyadong nalaman kung anong nangyari. Pero pagdating ko dun sa venue, yung pinaka-customer or mommy nung celebrant, yung naabutan namin. Medyo okay naman siyang kausap pero kitang-kita mo yung worry niya at parang naiinis siya kasi nga ganun yung nangyari. Pero gabi na kasi yun nung dumating kami doon and kahit na ulitin ko pa yung cake, hindi na siya aabot. Yung venue kasi is nire-rent lang siya. So, per hour basis. So, kung uumpisahan ko ulit yung cake, hindi na talaga siya aabot kasi nga talagang magmi-mix pa ako ng bagong icing and all. Kasi kung uulitin ko siya, hindi na natin magagawa yung fondant ulit. So, ang ginawa ko, pinaghiwalay ko na lang yung dalawang cake. Yung tinanggal ko na lang yung top tier sa bottom tier. Tapos inayos ko na lang kahit pa paano yung bottom tier. Yun na lang talaga ang magagawa ko. Sobrang nakakapanlumo talaga. Dahil alam nyo ba mga mima ko, itong Candyland 2-tier cake na full fondant na ito is pinapangarap ko na gawin or isa sa mga pinapangarap ko na gawin kasi nga ma-details. So kahit na alam ko nakakapagod siya, tinanggap ko yung offer or yung order kahit na alam kong halos almost fully booked na ako. 3 days ko yatang pinaghandaan itong cake na ito, yung mga fondant toppers, fondant details, and pinrepare ko ahead of time. And inayos ko talaga yung pagkakagawa ko. Kasi nga, super duper excited ako. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari. Pero, kita nyo naman dito sa video kung paano natin ginawa and inassemble yung cake. Kompleto siya sa dowel. Maayos din naman yung pagkakabalot natin ng cake. Maayos din yung chocolate ganache na nilagay natin dito. Kasi hindi naman natin first time din gumawa ng full fondant cake. Pero kung sa tingin ko is dahil sa sobrang init. Kinuha kasi yung cake mga 1 p.m. Nakarating ako dun sa venue mga 6 to 7 p.m. na yata. Ayun. Tapos nakita ko na nasa labas lang yung cake. And yung venue outdoor talaga siya. As in walang aircon. Pati yung kung saan nila tinago yung cake walang aircon. So yun lang talaga ang naisip ko na dahilan. Dahil lang sa sobrang init. Kaya natunaw yung tsokolate. Nakakalungkot man pero ayun nga. Bawi na lang tayo sa susunod.